Hello mga ka-taxpayer, mga kasari, mga ka-tax viewers. Kamusta po kayo? It's been a while na ako ay magbablog ulit ng ating tungkol sa taxing. Actually, wala naman po ako talagang plan na mag-vlog. Kaya lang po kasi ay may mga bago po tayong good news, no? Good news po. So tatalakayin po natin ang ating EOPT o ang tinatawag na the Ease of Paying Tax Republic Act number 11976, no? Na napirmahan na ng ating Pangulo on January 5, 2024. Ito po ay layunin to modernize ang Philippine Tax Administration and mapaigting ang ating taxpayers' rights. Okay, so iyan po ang layunin ng EOPT. So ito po ay isa sa napakagandang nangyari sa atin ngayong 2024 at mapakikinabangan natin sa mga susunod na taon unless ay may amended. O, pag sinabing amended, ay may pagbabagong gagawin. Okay? So, bukod po doon sa na-vlog ko last time na yung 0605 o yung tinatawag po nating annual registration fee, no? 'Di ba po 0605 ang ating form, we are no longer required to file our 0605 yearly and also to pay. So, isa 'yan sa gaang sa atin. However, I'm not that so sure 100% doon sa mga bago pa lang napapasok na maging BIR, magbi-BIR. So, maybe they are required one-time payment and then they will not going to renew na every year or going to pay to the next succeeding years, no? So, linawin niyo pa rin po 'yan sa mga bagong mag-a-apply ng inyong BIR sa RDO kung saan po kayo under. Okay? So, again, pag nagbablog ang Mami Pag, this is not 100% accurate, but as much as possible, this is an idea and an information na, syempre, nakakalap ko lang din, nalalaman ko lang din. And also, I want to share it with you. Kasi, alam ko naman po yung iba, nag-aabang din sa mga balita about me. So, thank you po, no? Sa mga nakaka-appreciate. And, isa pa po sa magiging kagandahan, yung mga overseas Filipino workers, no? Overseas contract workers or overseas Filipino workers na earning income lang ay nanggagaling lamang sa abroad, no? Solely ang income ay ang source ng income ay yung nasa abroad lang. Hindi na po kayo required to file income tax returns. Okay? So, yan, no? Ang ganda. So, sa mga OFW, kayo po ay, exempted na. Okay. Doon naman po sa, may mga resibo, no? Sa mga micro businesses, small businesses. Tayo po ngayon ay ang threshold po natin to issue ng resibo sa ating mga customer ay at least 100 pesos. At ito po ay amended na or nabago na. Under nga po ng the Ease of Paying Tax, pwede na ang minimum required na po ngayon ng ating pag-i-issue ng resibo kay customer ay 500 pesos. Ibig sabihin, kapag naka 500 pataas si customer at gusto niya ng resibo, po pwede na nating bigyan, no? Kung mga naka 100 lang, naka 200, pwede na nating hindi resibuhan. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ngayon po, if just ever, no, nire-require tayo ni Tomer na humingi sila, kailangan nila ng resibo, no? Maybe they're using it for some documentation or whatsoever pa, bigyan natin. Pwede pa rin nating bigyan. Okay? Kaya lamang ay hindi na tayo nire-required ng threshold na 100, kundi ang threshold na natin ay 500 pataas ang pwede nating pag-i-issue ng resibo. So, napakaganda niyan, guys, 'di ba? Napakalaking bagay niyan sa atin kasi ibig sabihin ay maaaring bumaba ang ating tax due. Okay? So, next naman ay ang yung gagawin ng digital, no? Digitalization na ng Bureau of Internal Revenue ang mga services via implementation of an integrated automated system for basic tax service and development of a digitalization roadmap, no? Nasasakop din po dito ay yung sana nga mangyari kasi ito yung napakaganda, no? Na maaari na nating maaari na tayong magpunta sa kahit saang district RDO, no? Kung saan man district tayo, maaari tayong doon na mag-file, kung nahandun tayo, doon tayo magbayad.
So, ang pagkakaintindi ko dito at ang kagandahan nito kasi guys, ganito yan. Let's say for example, meron kang tindahan. Tapos, meron kang branch sa ibang bayan, pero yung branch mo na yon ay ibang RDO na nasasakop, ibang RDO district. Pero ang main mo ay halimbawa, ang main mo ay RDO kung nasaan ka ngayon talaga namamalagi na branch, no? Yung pinaka-main mo. Tapos meron kang magpa-file ka, mag-aayos ka, magbabayad ka ng mga tax due mo. Pwede na po na kung saan kang RDO malapit, pwede mo na siyang gawin. So parang iyon yung layunin na gustong maging automated system na yung mga kailangan natin gawin sa BIR. So, applicable ito doon sa may mga branches na kung saan ay yung ibang branches ng kanilang negosyo ay hindi sakop ng RDO ng main branch nila ng business. Layunin nito na i-modernize or ang digitalization ay lumaganap. No? Parang ano lang yan parang SSS, tsaka Pag-ibig, tsaka PhilHealth. Kahit saan kang branch, mache-check mo yung status ng iyong benefits, no? Kahit nasaan kang branch magpunta, no? So si BIR ay ganon ang kanya nang gagawin. However, some of this under the Ease of Paying Tax Republic Act 11976, ang iba dito ay magiging effective and magiging i-implement 90 days after ng implementation announcement, no? Halimbawa, effective na siya January 2022. So, after 90 days, kailangan ay maiasaayos na siya sa buong Pilipinas, no? Lahat na ng RDO districts ay nag-adapt na. Okay? So, pinakauna nga ang naging trending na 0605 na hindi na nato we are no longer required to file and to pay, no? So, marami pang mga naging magaganda pa pala na good news na ibinigay sa atin ang the Ease of Paying Tax Republic Act ng 11976. So, I would suggest na you guys search it kung ano pa ang mga magagandang maidudulot sa atin na sa taxpayer. Kasi ang ano naman po nito, ang layo naman po nito ay yung pabor sa ating mga taxpayer. Okay? Also, ito pa, isa pinakamaganda, lalo na kasi napakaraming mga comment sa akin dito ng mga late, hindi nakapag-file, ng kanilang mga ITR, ng kanilang mga forms, ng kanilang kung ano-ano, no? Nag-apply lang ng BIR at hinayaan na. So, ang laki na magiging penalty. Kasi po, ngayon po, bawat late ng pagpa-file mo or hindi mo pagpa-file ng every forms, no? Di ba? Ang daming forms, 1701, 0605. So, sa 0605, lulusot na. 2551Q, 1701Q, di ba? Maraming mga ganyan-ganyan pa. Ngayon po, dati po, bawat form ay 1,000 pesos. Ngayon po ay naging 50% off na, ni-reduce to 50% off. Ano yon? Ibig sabihin, kung 1,000 po ang every form na penalty, ay magiging 500 na lamang. O, diba? Sa mga naging tamad dyan na mag-file, sa mga hindi nag-intindi, malaking bagay na yan dahil isipin nyo, kung napakarami yung form na hindi na-file at kung ilang taon kayong hindi nag-file, mababawasan ng 500 every form. O, 500 na lang instead of 1,000 every form. O, diba? Malaking bagay na din, no? So, iyan ang ilan-ilan sa mga magagandang nangyari, no? At naggaganap sa ating The Ease of Paying Tax Republic Act 11976 or EOPT. Actually po, may tinalakay pa po dyan tungkol po sa mga vatable. May tinalakay pa dyan sa mga ibang bagay-bagay. Hindi ko na po sinabi dito kasi hindi naman po ako vatable. Ako po ay non-VAT. So, dun lamang po ako sa sa ating mga small businesses, mga micro. Okay? So, ang next naman po nating tatalakayin ay Mami Park, yung mga tanong nyo na mas maganda ba na 8% na lang ako kasi nga, yung filing na yan, napakadiwara, napaka-hassle, ganito, ganyan. Aalis na ako sa 3%, I want na mag-shift to from 3% to 8% para one time bayaran na lang, ganito, ganyan. So, makalulusot ba kayo sa filing kung kayo ay 8% na? Yan ang mga tanong, no? At mas mura ba? Mas kaunti ba ang babayaran nyo kung naka 8% kayo kaysa naka 3% kayo? Ano ba talaga ang magaganap dyan, no? So, ito ay basic lang, hindi talaga ko lalaliman. Okay. Una, no,
Una, kailangan ay ikaw ay allowed na i-apply to, no? Sino ba ang mga allowed na mag-apply ng 8%? So, ang mga allowed lamang ng 8% ay yung mga pinaka-importante ay ang mga non-VAT taxpayers. Individuals na sole proprietor. So, tulad ko, sole proprietor ako, no? Siyempre, hindi naman ako in partnership at hindi naman ako corporation. So, ang corporation ay not allowed to avail the 8%. So, doon sa mga professionals, doon sa mga mixed income earners. Ano po ba yung mixed income earners? You are employed or you are professional and at the same time, you are having a business. Ganon. Now, yun na po ang tinatawag na mixed income earners. Okay, so sila po yung mga allowed to avail the 8%. Ngayon naman po, ay para po sa mga new na mag-a-apply nito, yung bago pa lang, yung ngayon pa lang mag-BBIR ngayong taon halimbawa, and gusto nyo na agad i-avail yan, ay sasagot lang po kayo ng form ng 1901. And then, nandun na po, ay bibigyan naman kayo ng instruction ng RDO kung saan po kayo nasasako. Para naman po dun sa mga existing na 3% tax due at gustong maging 8%, kailangan po ang first quarter nyo ng taon ay gamitin nyo na ang 8% and also, kailangan may intention, no? Intention to let the RDO na you want na mag-shift to 8%. So, ano gagawin nyo? Punta kayo sa RDO, malamang, di ba? Punta kayo doon at sasabihin nyo nga. Kasi po, syempre, tatanungin pa rin kayo doon, kahit papaano, medyo may tanong, and para ma-update po ang inyong Certificate of Registration. Kasi aalisin po yan dun sa Certificate of Registration nyo. Kasi yung Certificate of Registration nyo, dahil existing taxpayer na kayo, yung COR nyo, yung Certificate of Registration nyo, nandun po naka-include ang inyong mga file na dapat, forms na dapat i-file. So, maaalis na yung ibang hindi na kailangan kung i-avail nyo ang 8%. Kasi po, ang matitira na lamang dyan, malamang sa malamang, ay 1701Q. Now, which is, ipinapile nyo pa rin quarterly. Kasi kung 8% graduated. Okay? Yan po. Mas maiintindihan nyo po yan kapag po kayo ay pumunta sa RDO. Na you have the intention to avail the 8% and you are from 3%. So, babaguhin sa COR. So, kaya lang, ang mga 8% tax due po ay hindi po allowed magkaroon ng allowable deduction ng expenses. Ang allowable po sa inyo ay yung sa train law po natin na 250K. So, paano po ba kikwentahin yon? No? Paano po ba kikwentahin? Kasi halimbawa po, ang declaration nyo po ng inyong gross sales o gross receipts ay, let's say for example po ay 500,000. So, sa 500,000 po, ay ililes po natin yung allowable exemption or deduction natin na 250,000. So, 250 na lang ang matitira. Straight na po iyon, ita-times po natin sa 8%. So, ibig sabihin po, this is 20,000. Yan po ang inyong magiging tax due. Okay. Ano naman ang kaibahan niya sa 3%? Sa 3% po kasi, ang allowable deduction, po pwede po kayong mamili dahil may dalawang klase po ng allowable deduction. Una po ay yung itemized at yung pangalawa ay yung optional standard. Sa itemized po, lahat ng inyong po pwedeng i-declare na expenses na essentially meant for the business, no? So, syempre, yung lotion nyo, yung kung ano-ano nyo na hindi na pang-personal ay hindi allowed. So, yung allowed lamang, yung essential lamang for the business expenses. At meron po kayong legit na resibong makokolekta, yun po ang allowed sa itemized, under itemized deduction. Ang pangalawa naman po klase ng deduction ng expenses ay through availing OSD or yung tinatawag na optional standard deduction, which is 40%. Ang ibig sabihin po niyan, ang declaration nyo po na gross sales or gross receipts, 40% po nun ay matik, iyon ang inyong deduction. Ngayon, ano ang advantages and disadvantages ng itemized at ng optional standard deduction? Sa itemized po kasi, siyempre nga, kailangan may legit na resibo, may attachment, ganyan. So, ang advantage niya is madedeclare mo talaga at mamaminus lahat ng talagang expenses mo. However, pagdating naman doon sa optional, no, yung sa 40%,
lumagpas man ng 40% or hindi man umabot ng 40% ang iyong expenses ng iyong gross sales, matic yun po. So, maganda lang siya kung hindi umaabot ng 40% ang iyong expenses ng iyong gross sales, kasi halimbawa 36% lang ng gross sales mo ang expenses mo, 40% ang allowable dahil naka-OSD ka, o mas malaki ang maibabawas, ang allowable deduction. Pero kung umo-over naman ng 40% ang expenses mo, ay hindi, hanggang 40% ka lang. So, yun naman ang disadvantage ng under OSD. Sa itemized naman, ay hanggat pwede kang may maibawas, may babawas mo. No? So, makokontrol mo naman yan at malalaman mo naman yan kasi ikaw naman nakakaalam what's going on to your business, which is sa'yo, fit sa'yo. Ang kagandahan lang din kasi ng OSD ay hindi ka na masyadong kailangang totally literal na magtala ng halos lahat ng resibo. No? Actually, required ka pa rin magtala kasi may libro ka ng kung may books of cash disbursement ka. However, hindi siya masyadong issue kasi nga 40% ka, 40% OSD. Kasi whatever man ang maging gastos mo na i-declare mo diyan, lumagpas man sa 40% or hindi man umabot ng 40%, 40% pa rin ang allowable deduction mo under OSD. Kaya lang guys, sa disadvantage naman when you are itemized deduction, halimbawa, tulad nating mga tindahan, kapag bumibili tayo ng mga items natin, hindi naman tayo nabibigyan ng legit na resibo, no? Nilista lang sa papel ang ating mga pinamili, hindi natin pwedeng i-declare under itemized kasi hindi nga legit yung resibo. So, yun yung disadvantage niya. Kaya talagang pipiga ka talaga na makakolekta ng legit na resibo. Sa tulad ko kasi, kaya applicable sa akin ng OSD, marami po na mga items ko nakukuha ko, hindi naman ako nabibigyan ng legit na resibo. So, paano ko magde-declare ng deduction? Unlike sa 40% OSD, matic 40%, wala na akong problema doon. Nga, yun yung mga advantages and disadvantages niya. Sana po nag-gets Okay, so ano ba ang mas maganda, Mami Pat? Yung bag 3% o 8%, no? Ako actually talaga, personally, ang advice sa akin ng tax assistant ko na si Ma'am Irene, and guys nga pala, sa mga naghahanap kay Ma'am Irene, ibibigay ko po ang bagong FB account na meant lang para sa inyong mga mag-i-inquire sa kanya na magpapa-assist ng kung paano mag-file, magpapaturo, magpapa-tutorial, tutulungan po kayo na iayos ang inyong BIR. Kung new applicant lang po kayo sa BIR, tutulungan niya po kayo. So marami na po siyang natulungan, no? Kung meron po kayong problema at may mga penalties po kayo, kailangan niyo po mga compromise penalties pa, ay ma-advise niya po kayo. So I'm going to put down the link and the contact info ni Ma'am Irene sa baba, ang kanyang bagong contact info, no? Nang sa ganun po ay hindi nahalo ang kanyang personal na FB sa kanyang pag-a-assist sa tax. Okay? So anyways, ang advice nga niya sa akin, I think much better sa'yo mag 3% ka na lang din. Kasi at least iyan kasi nakokontrol mo, no? Hindi naman totally to control para mababa ang bayaran mo, but syempre lahat tayo gusto natin mababa ang mabayaran, di ba? What I mean is, mas hindi siya sa totoo lang hassle ang 3%. Naiinis lang kayo kasi maraming itinafile. Pero sa klase ng negosyo tulad ng ganito, na mga retail, mas maganda po ang 3% compare po sa yung mga services, yung mga iba pong klase ng business nyo or kung ano man po sa inyo na de-derive ang income nyo, no? Yung mga ganito pong klase ng negosyo, ng mga retailing at saka manufacturing, maganda po ang 3% compare po sa 8% sa totoo lang. Para sa akin po. Pero kayo pa rin po ang masusunod, kayo pa rin po ang magdedesisyon. Okay? So ngayon, punta naman tayo dun sa mga tanong. Tuloy-tuloy yung natin, no? Yung vlog, no? Sabi po ni Mornings with Hodi, BMBE po kayo, non-VAT. Hindi ko alam ang mga ipa-file ko sa BIR, quarterly filing lang ang alam ko. Anyways nga pala, ang 8% po, hindi po pwedeng mag-avail ang mga vatable taxpayers. Okay? Yan lamang po ay para sa mga non-VAT. Okay, hindi po ako BMBE, pero actually po, kumuha ako ng BMBE kay DTI. At iyan po, pagka po kumuha kayo ng certification, ipapasa nyo po kay BIR para po manoted sa kanila na nakadeclare kayo ng ganoon, para may mga special exemptions. However, si BMBE po, kailangan po ikaw ay itemized deduction. Sa klase naman ng deduction mo, dapat itemized. Ang kaso po,
OSD po ako, or optional standard. Mas pipiliin ko pa rin po ang optional standard na 40% deduction kaysa naman po sa itemize. Para sa akin para sa akin. Kaya hindi ko na lang din po pinasok kay BIR ang aking BMBE kahit ako po ay nabigyan ng certification ni DTI. Okay? So, sana po maliwanag, ano? Sabi ni Jovelyn Sausa, sana po prior to the notarization, nag-produce po kayo ng maraming kopya para ilang copies po ang hawak niyo na original notarized docs pa isang bayaran lang po. Kasi nga po, nasanay po kami na taon-taon, isa lang po ang hinihingi ni BIR. Nagulat na lang po ako, nung inito nga pong huling nagpasa ako ng inventory list and sworn declaration, 3 na ang hinihingi. So, hindi ko naman din po talaga intention na maging syunga-syunga. It's just that, yun po kasi yung nakasanayan namin. Wala naman pong prior notice. So, paano po? Ang maganda na lang po doon, pinapayagan naman nilang photocopy mo at i-receive naman nila, no? Meron naman silang considerations. So ngayon ay alam ko ng tatlo na hinihingi nila. So next year kapag nagpasa na ako, ay 3 na ang ihahanda ko, no? Hindi rin naman po kasi kamurahan ang pagpapanotaryo. Imagine niyo po per document magkano? 250. Tapos kung ilang page pa yon, another 250. Okay? So kung isa lang po yung document nyo at isa lang din po yung page, 250 lang yon. Pero kung po ang document ay may per page, may page pa, halimbawa inventory list, 3 page, di 750 na agad yon. Dito po ganon. Hindi ko po alam sa inyo. So, excuse me lang po sa mga nagsasabi po na dito po kasi ganon. Kaya, kanya-kanya po naman tayo na naging sitwasyon at naging So, nakakainis. And at the same time pa, hindi ka naman bibigyan ng legit na resibo, naturingan pang mga lawsuit. No? Anyways, di ko na yan i-further kasi tapos na naman na. It's all over and done. Okay? Ayan. Code Basic BYA, saan po nakikita yung annex? Meron po sa internet available, downloadable po yan. Annex A and Annex D, no? Annex A for the sworn declaration, Annex A is for the inventory list and Annex D is for the sworn declaration. Okay? Sabi ni Belia True, dito sa amin, 2 lang kinukuha, ma'am. Good, no? Buti pa kayo. Paano mag-report ng inventory pag parlor lang na maliit? Yan po parlor, ang business type po niyan ay services. So, ang alam ko po pag services, hindi na nag-i-inventory list at nag-sworn declaration. Kasi services po ang ibinibigay nyo. No? Usually po kasi mas applicable po ang inventory list and sworn declaration sa atin pong mga retail businesses and manufacturing. Kasi yun naman yung usually may mga natitirang materials and stocks. Okay? Ayan. Sabi ni Arlene Dusma 4315, hello po me. Ano pong gagawin, online seller po kasi ako. Di ako nakapag-file ng ITR. Di naman po umabot ng 250k yearly kasi minsan lang makapag-post. Need po ba mag-file? Ayan. Sa totoo lang po, kahit po less than 250k ang inyo pong sales, ay you are still required to file it kahit wala kayong babayaran. Filing, no? Filing lang para hindi kayo ma-penalty, magkaroon ng open case, no? Whether you are over 250 or less than 250k annual sales, receipt or gross, still you are required to file, no? So kaya magkakaroon kayo ng penalty, no? Tingnan niyo po ang inyong COR kung ano po ang mga dapat na mga i-file niyo po na mga forms kasi nandiyan po yan sa COR natin. At yung mga due dates niya, no? Yung para magkapag-file kayo, makapag-comply kayo prior to the due date. Okay? Sumagot po si Banana Oats 21, sabi niya kahit hindi po umaabot, need lagi mag-file. Yung mga date na nasa COR, yon ang mga ipafile. O, di ba? Parehas kami ng advices. Thank you, Banana Oats. Si Aiza Garcia, ipapanotary din po ba ang Annex A, Mami Park, sa inventory list po? Need po ba lahat ng stocks na natira sa year 2023? Need ilista. Thanks po. Sa totoo lang po, yes, dito po sa amin kasi, pinapanotary namin kasi yun po yung nakasanayan namin dito sa RDO namin kasi to be safe, no, na wala nang maraming etchos. And also pagdating po sa pagpasok sa flash drive, both sworn declaration and inventory list ay sinesave namin sa flash drive nang sa ganun ay talagang walang lusot, no, talagang nakasave.
as per RDO instruction naman. Kaya lang kasi kami dito, kaya ko yan binlog sa inyo kasi yan din po yung ginagawa. Yan po yung ginagawa ko dito kasi para mas lalong malaking ebidensya na talagang tayo ay nagpasa, no? So, gano'n lang naman po bang i-save ang inventory, ang isama sa pagse-save ang sworn declaration, sa totoo lang po, maliit lang naman po kakaining MB niyan. Pag bumili ka ng flash drive, sobra-sobra po ang memory niyan, no? And then, dun po sa need ba lahat ng stocks na ilagay, I would advise, no, siguro, yun po lang mga items po na inano nyo po, na binili nyo po, na na-declare nyo as expenses or as your purchases. Yung pinasok nyo po sa BCD or sa books of cash disbursement ng mga items, no, or mga nabili nyo. I think yung na lang pong mga stocks na yon ang inyong i-declare. Kasi it's too unfair naman sa ating part na kahit hindi naman tayo nakakuha ng legit na resibo, hindi naman natin na-i-declare as expenses, tapos isasama pa natin sa ating stocks. No, so parang kumbaga ba magiging common sense na lang din to, no? So ilista lamang po yung mga declared nyo lang din, na-declared nyo siya as expenses sa books of cash disbursement. Okay? Ayan. Thank you, Mami. Pati po pala inventory list, ipinapanotary din po. As per ano lang naman yan. Kasi kami dito, pinapanotary po talaga namin. Okay? Yung flash drive po ba, maiiwan sa BIR? Salamat sa sagot. Yes po. No, yun po ang sense nun. Kaya po tayo kaya po tayo papasa. Ipapasa po natin sa kanila. Bukod pa po sa hard copy. Yung flash drive, iso-surrender natin. Okay? Kaya po, huwag pong bibili ng malaki ang memory, no? Yung maliit lang kasi konti lang naman ang uubusin na MB ng ating mga isa-save sa flash drive. Okay? Ayan. So, ano po ba? So, I think po ay yan lang po muna. Saka na po ako sasagot ng iba pang mga iba pa pong yung mga katanungan. So, again and again, sa mga naghahanap kay Ma'am Irene, ilalagay ko po ang kanyang contact info sa title ng video na ito. Pag po pinapanood nyo sa YouTube, pindutin nyo po tuluyan yung title para po lumabas yung description dahil may mga nakasunod pang sulat yon. Nandun po, may link po akong ilalagay, pindutin nyo po, i-redirect na po kayo sa messenger po ni Ma'am Irene. Okay? So, please lang po kasi minsan kahit nilalagay ko na yung link ni Ma'am Irene, nagtatanong pa rin ano po ba contact info. Nilalagay ko na nga po. Okay? So, maraming salamat po sa inyo sa mga naka-appreciate po ng vlog ng Mami Park. Thank you very much po sa inyo sa muling pagkikita po natin para sa mga importante natin po pwedeng pag-usapan tungkol sa taxing. Again and again, dinidisclaim ko po, hindi po ako professional, hindi po ako tax assistant, hindi po ako nag-aral niyan, hindi po 100% accurate ang akin pong mga binablog. Ito lamang po ay mga ideas, informations na po pwede niyo pong pagkuhanan para po kayo ay magkaroon din ng self-learnings. Okay? Tandaan niyo po, huwag niyo pong inaasa lahat. Sa vlog, sa videos, sa kung saan-saan, magkaroon din po kayo ng self-learnings. No? Sa mga may edad, naintindihan ko po kayo, sa mga hindi ang comprehension ay mahina pagdating sa mga ganito kasi talagang minsan nakakabaliw talaga, no? Lalo na pag bago-bago ka. Naintindihan ko po kayo. Better na lang po kaysa po kung ano-ano pa po ang mangyari sa inyo at magkaroon kayo ng mga open cases. Better to seek an advice sa mga professionals, sa mga forte na gawin ang taxation nang sa ganun ay maiiwas po kayo sa mga compromise penalties and surges. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting! Bye!